Samantala, maliban naman sa magagandang tanawin, hindi rin papahuli sa mga makasaysayang pangyayari ang Puerto Princesa. At sa ating mong pagbabalik sa kasaysayan, alamin natin ang ginawang pagsunog ng mga Hapon sa mga Amerikano sa Plaza Cuartel. Ihahatid sa atin yan ni Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Noong nakarang taon, Agosto 2013, nagtungo ako sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan upang dumalo sa taunang komperensya ng Philippine Historical Association. Nang tumungo ako doon, akala ko sa totoo lang, walang historical places masyado doon. Alam natin na kilala ang Puerto Princesa at Palawan sa mga magagandang mga dalampasigan, mga luntiang mga kabundukan, ang ilog sa ilalim ng kuweba na isa sa mga bagong pitong kamanghamanghang lugar sa ating mundo at mga masasarap na pagkain at mga lamang dagat. Ngunit, nang maglibot-libot ako sa maliit na lungsod na ito, dito ko napagtanto na hindi lamang pala ito magandang lugar. Ito rin ay isang makasaysayang lugar. Pinuntahan ko ang isang pribado. Take note, pribadong museum, ang Palawan Special Battalion World War II Memorial Museum. Dito itinanghal ang mga pangalan at mga larawan ng Palawan Fighting 1000 Guerrilla, mga opisyal ng USAPE sa ilalim ng ika-6 na military district sa Pilipinas. Ngunit, hindi lamang yon. Ang daming memorabilia, mga uniforme at sandata, hindi lamang sa mga tropang Pinoy, Amerikano at Hapones, ngunit pati na rin sa mga Australians, German Nazis at mga Russian Soviets noong World War II. Gayun din, mga modelo ng mga sasakyang pandigma at isang tunay na MacArthur Jeep na tinatawag na maaari mo pang sakyan at magpalitrato hawak ang isang .30 caliber na machine gun. Paano kaya nahilig ang may-ari ng museo na si Buddy Mendoza sa mga bagay ukol sa digmaan at nagpatayo pa ng museo? Well, tatay niya ang doktor at lingkod bayan na si Higinio A. Mendoza Sr. Well, astig itong ninuno nila kasi governor siya ng Palawan mula 1931 at 1937. Sa larawang ito, makikita pa na kasama niya ang Pangulong Manuel Luis Quezon. Nang sumiklab ang digmaan, itinatag niya ang Mendoza Guerrilla Unit noong January 21, 1942 at tinulungan sa paglikas at paglaban sa mga Hapones ang taong bayan. Ngunit, siya ay nadakip ng mga Hapones noong January 6, 1944 sa Tinitian, Palawan at tulad ni Chief Justice Jose Abad Santos, tumanggi siyang makipagtulungan sa mga Hapones kaya hinatulang mamatay noong January 24, 1944 sa Canigaran, Puerto Princesa. Ang museo ay nagtataglay din ng mga larawan ng trahedyang naganap noong December 14, 1945 nang humigit kumulang 150 mga sundalong Amerikano ang inilagay sa isang tunnel, binuhusan ng gasolina at sinunog ng buhay ng mga Hapones sa Plaza Cuartel na malapit sa simbahan ng Palawan. Isang eksenang inalala sa pelikulang The Great Raid. Sa sobrang panik, may mga nakatakas pa, ngunit pinagbabaril lamang sila sa dalampasigan. Sa kabila nito, 11 ang nakatakas at nabuhay. Ito ang isa sa naging konsiderasyon kaya kailangan mailigtas ng pinagsamang sundalong Amerikano at mga gerilyang Pilipino ang pinakamalaking POW camp sa Cabanatuan upang hindi sapitin ng mga Amerikano na naroon ang nangyaring trahedya sa Puerto Princesa. Sana hindi lang pagiging makakalikasan ang matutunan natin sa Palawan. Matutunan din sana natin ang maging makabayan at magpasalamat sa ating mga bayani. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.